And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa lahat po ng mga taga-subaybay. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Kanina talaga namang pinapakinggan ko, magaganda ho yung kanilang tinatalakay. Kaya ako'y naniniwala na marami po kayo na tutunan po doon. Ano? At maganda ho. At lalong-lalo na kung kayo po'y uma-attend sa seminar po ni Doc Sheila. No? And anyways, magandang tanghali po sa lahat ng mga ngayon ay patuloy na nanghalian at patuloy nagsusubaybay sa atin pong programa. Ano po? And sa lahat po ng mga nanananghalian, tuloy nyo lamang po yan sapagkat kami naman po tuloy-tuloy po rito. Ano? At pagpapatuloy po, medyo nagbakasyon po ako ng isang session po mga kapatid kasi pinagpahingaan ko ng konti yung aking throat. But anyway, sa ngayon ay medyo nakarecover po tayo. At malaki po ang improvement, no? Ako po ay naniniwala, medyo nabilaukan na tuloy ako. Ako po ay naniniwala na tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon sa programa pong ito, no? Maraming salamat sa mga nagme-message po sa akin. Marami po ako natatanggap na messages at nagpapasalamat sila na tayo ay nagiging kabahagi ng kanilang pamilya. In fact, merong nagsasabi po, nasabi niya, ang programa pong ito at kayo po, Pastor, ay napakalaking tulong sa aking pamilya at kayo po ay napakalaki ang impluensya nyo. No? Kaya maraming salamat naman po sa mga pamilya na ina-allow nyo kami na mag-impluensya sa inyong pamilya. And I promise you, this is not our influence. This is God's influence on you. Alright? Kaya kami lamang po instrumento ng Diyos at nagpapagamit sa Panginoon para kami mag-impluensya ng pamilya. Okay? Alright, bibigyan ko po ng mga pagkakataon ang atin po mga co-host po rito na bumati po sa inyo. Ano po? At narito po ang ating mga batikanong co-host dito, Noel Gumabay. Amen! Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon na muli ay nagkasama-sama tayo dito po sa ating programa upang lalo pa nating ayusin yung ating pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Huwag kayong alis at tuloy lang po tayo. Alright, Brother Rudy. Yes, magandang tanghali pong muli sa ating lahat, mga masugid naming taga-subaybay ng programang The Baptist Lunch. At welcome po sa programang ito. Lalong-lalo na po ang Makati West family. Tune in lang po at patuloy tayong tatanggap ng pagpapala para sa tanghaling ito. Salamat and good afternoon po muli. Alright, John Hill. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And once again, welcome back po sa ating programa, The Baptist Lunch. And para sa mga South Border families that are watching right now, magandang tanghali po sa inyo. Sa lahat ng mga tatay, I would like to encourage you to keep watching. And this is for us. Alisin natin ang pride and let's continue to learn and grow for the sake of our relationship. Alright, and muli po, South Border, do not forget to send your pictures. God bless you all. Alright, amen. Alright, ang ating pong patuloy na tinatalakay dito, mga kapatid, ay restoring a broken relationship, no? And we're encouraging the husbands to keep your wife for life because as you keep your wife for life, this is the key to a happy life, happy family life, no? At ako'y naniniwala na kayo po ay matutulungan. Kami magiging katuwang po ninyo sa programa pong ito. Remember, yung atin pong formula, mga kapatid, huwag niyo kakalimutan yung formula po natin. What you set in your mind sets your heart. Yep. And what you set in your heart sets your affection. Yep. Kaya lahat po yan ay atin pong binibigyan po ng mga pansin, mga kapatid, no?
Tandaan niyo po, ang relationships, lahat ng relationship, mga kapatid, are always worth restoring. Tandaan niyo po yan. At lalong-lalo na po sa mag-asawa, ay napakahalaga na maunawaan po natin na pinakamahalagang relationship ay relationship na mag-asawa. No? Kasi yun po ang aapekto sa buong pamilya. Pag may problema ang mag-asawa, hindi po pwede ho na hindi magka-problema ang mga anak. Yeah. Naaapektuhan po lagi ang mga anak, mga kapatid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay meron tayong ministry ng restoration. No? Binibigyan po tayo ng Panginoon ng ganitong klase ng trabaho. Tandaan niyo po, ang pinakang common ground po natin dyan, no? Ay yung pong pag-restore sa atin ng Diyos. Huwag niyo kakalimutan po yan. Ni-restore tayo ng Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos ay ni-restore niya mismo. Tandaan niyo po yan. If you have a broken relationship, tandaan niyo, ang unang-unang relationship na break is not the human relationship. But our main problem is our problem with our relationship with God. Kaya ang ginawa ng Diyos, ni-restore niya yung ating relationship sa Kanya, sapagkat kung na-restore ng Diyos ang ating relationship sa Kanya, kayang i-restore yung ating relationship sa kapwa natin tao. Yes! Okay? Mahalaga po yan, mga kapatid, na dapat po nating mabigyan ng pansin. At ako po yung naniniwala na tayo po ay mai-encourage. Alam ko na merong mga relationships, no, sa mag-asawa na ngayon ay talagang lalo na po sa krisis nito na apektuhan ng krisis. At sapagkat na apektuhan ng krisis, man, I'm telling you, hindi ho kapanipaniwala, ilang pamilya po ngayon na naghihiwalay dahil sa krisis. Yeah. No? Parang gamit lang na isinasauli eh. No? Kasi parang grabe ang pagka-apekto eh. Pero tandaan po natin, bibigyan po natin ng pansin lagi, tandaan nyo na if you have a broken relationship, no? Ang unang-una sinasabi ko na meron kayong broken relationship ay sa Diyos. Sapagkat tandaan po natin, ang nag-establish ng relationship ng mag-asawa ay ang Diyos. Ang nag-establish po niyan ay pamilya. Yep. Ang nag-establish ng pamilya ay Diyos. Okay? Napakahalagang relationship po yan kasi Diyos ho ang nag-ugnay eh. Hindi po tao ang nag-ugnay. At lalong-lalong hindi kasalanan ang nag-ugnay. Yeah. Yeah? Ang nag-ugnay po niyan, ginamit ng Diyos, ang Diyos ay naglagay na pag-ibig sa puso ng tao upang ang tao ay magkaroon, mga kapatid, ng pag-ibig sa isa't isa. Tandaan niyo po, inibig tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa. You see? At tayong makasalanan, upang tayong makasalanan, ay matuto ng totoong pag-ibig. Yep. Yes! At kung matuto tayo ng totoong pag-ibig, iibigin din natin yung may kasalanan din. Hindi po ba? Ganun lang po yan eh. Napakasimple. Pero ang nakakapagtaka ngayon, gusto nating inibig tayo ng Diyos, gusto natin, nung tayo inibig ng Diyos, nung tayo makasalanan pa. Katulad sinasabi po ni Paul sa mga taga-Roma, di ba? If you're familiar with that. Na tayo inibig ng Diyos nung tayo makasalanan pa. Ngayon, gustong-gusto natin po yun. Pero nung tayo na may naibig na ng Diyos, at inilagay na sa atin ang pag-ibig ng Diyos, minahal natin ang Diyos na nagmahal sa atin. Kasi, pero hindi po nagtatapos doon eh. Ang sabi ng Panginoon, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, at ikaw ay hindi mo minamalang iyong kapwa at galit ka sa iyong kapwa, eh nagsisinungaling ka. Wala kang Diyos. Right. Sapagkat Yes. ang isang nakaramdam ng totoong pagmamahal ng Diyos, ay ipapahayag niya rin yung pagmamahal ng Diyos sa kapwa niya, makasalanan. I love it! Kasi, kung tinatanggap mong hindi ka karapat-dapat ng pag-ibig ng Diyos, pero inibig ka ng Diyos, eh yun namang kapwa mo, sabihin mo, hindi siya karapat-dapat mahalin. Eh bakit ikaw? Minahal ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Oh, di ba? So, ganun Yes. po kasimple ho yun. No? Pero ngayon, kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po, pag meron tayong broken relationship sa tao, tandaan niyo ang unang-una, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng broken relationship ay sa Diyos. Sapagkat kung meron tayong magandang relasyon sa Diyos, anumang hindi magandang relasyon sa tao ay pwede nating ayusin. Okay? Ganun po yan. So makikita po natin, mga kapatid, na ang mga bagay na ito mahalagang mahalaga
ang relasyon na ito, ito po'y, sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, worth restoring. Yeah. Worth restoring po ito. I don't know about you, pero sana makita po natin napakahalaga ang pamilya. Mahalaga ang asawang lalaki, mahalaga ang asawang babae, mahalaga ang mga anak. Sabi ko nga sa inyo nakaraan, tignan yung mabuti ang mga bata sa labas. You see? Tignan yung mabuti kung anong klaseng mga bata meron tayo sa labas. Ha? Kung yung mga batang yan ay walang ama, walang ina, bakit? Sapagkat yung mga bata nagkagulo yung kanilang mga magulang. Napabayaan yung mga bata. Napakahalaga po ito. Kaya nga po mga kapatid, atin pong tignan muna, no? Atin po munang tignan kung ano talaga ang totoong nangyayari po sa sa relasyon natin. Alright? Meron lamang po ako sa inyong bibigyan ko kayo ng isang mahalagang prinsipyo lang, mga puntos lamang na aalalahanin ninyo kung kayo man po'y nakakaranas ngayon ng broken relationship. Now, meron unang tanong ko sa inyo, mahalaga pa ba sa inyo ang pamilya? Alright? Kung hindi, kaya ko tinatanong ang unang pamilya, kasi ang pamilya, sabi ko sa inyo, yan po'y pinundar ng Diyos. Yan po'y mula sa kaisipan ng Diyos. Okay? Pinagsama ng Diyos. At huwag niyong kakalimutan, ang sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay huwag naman papaghiwalayin ng tao. Yeah. You see, hindi mo maghihiwalay ang tao kung aalalahanin nila na ang nag-ugnay sa kanilang dalawa ay ang Diyos. Amen. Wala kayong karapatan na hiwalayin yan. Yeah. O paghiwalayin yan. Wala kayong karapatan na gawin yan. Bakit? Sapagkat anumang pinagsama ng Diyos ay hindi ho pwedeng paghiwalayin ng tao. Yeah. Amen. Anumang effort ng tao, anumang pamamaraan ng tao, kahit na ho yan gamitan pa ng pera, kahit na gamitan pa man yan ng edukasyon. Alam niyo ang ginagawa ngayon ng mga tao, isasubmit natin yung mga rason para maghiwalay ang tao. Saan? Sa korte. Karunungan ng tao yun. Yeah. See? Ay wala hong karapatan ang tao papaghiwalayin po yun. Yes. You see? Yes. Kasi lahat po ng reason ng tao ay magkakaroon po ng justification sa kasalanan na kanyang ginagawa kung pahihintulutan natin Yes. ang tao magpapahiwalay sa pinag-ugnay ng Diyos. See po? Nakikita niyo po ba yan? Kaya nga po napakahalaga na bigyan po natin. Ang tanong ko ngayon sa inyo, bigyan na natin ng pansin. Ang tanong ko ngayon sa inyo, mahalaga pa ba ang inyong relasyon? Mahalaga pa ang inyong pamilya? Okay? Now, kinakailangan bigyan ng halaga ang pamilya kasi sabi ko nga po sa inyo, Diyos ho ang may akda po niyan. Yes. Diyos ho ang nag-ugnay po niyan. Kaya mahalaga. Alright? At yan po'y pinangako ng Diyos na simula po doon. Kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kasi yung pamilya ang binigyan ng Diyos o ginawang paraan ng Diyos upang kumalat ang imahe ng Diyos. Yep. Hindi po ba? Sila po'y magmumultiply. Natandaan nyo, ang utos ng Panginoon kay Adan at saka kay Eva ay magpakarami. Multiply. And what? Replenish the earth. Yep. Okay? Punuin. Yung mundo, mga kapatid, hindi bawasan sa pamagitan ng COVID. Right. Kundi punuin, i-replenish ang mundo ng imahin ng Diyos. Okay? Now listen, alam niyo kung bakit mahalaga na dapat sundin natin yung kung paano napag-usapan na po yan natin dito paano pananatiliin ang imahe ng Diyos sa ating tahanan. You see, napag-usapan po natin yan kasi sa loob ng tahanan, dyan po magsisimula, dyan din po ipinanganganak ang mga bagong silang, dyan din lumalaki ang mga bata. In other words, dyan po magsisimula ang pagdami at pagkalat ng imahe ng Diyos. Yes. You see, ang imahin po ng Diyos ay buhay. Hindi po yung kahoy na pinutol at kinortin tao. Hindi po yun ang imahin ng Yes. Diyos. Ang imahin ng Diyos ay mismong tayong tao. You see? The Bible says we are made in the image of God. You see? In the image of God created male and female. Created He, male and female.
You see? So, maliwanag po yan. Kaya dapat mong bigyan natin ng halaga sapagkat ako'y naniniwala na as we obey the commandments of God, as we obey, sabi ko po sa inyo, then the Lord will bless us. You see, akalain mo kung ang kumakalat, mga kapatid, ay imahin ng Diyos. Ay pa pambira. Anong klaseng pagpapala meron ang bansa natin? Anong klaseng pagpapala meron tayo sa tahanan natin kung ang dumadami sa tahanan natin ay imahin ng Diyos? You see, hindi imahin ng dyablo. You see, kaya tayo buwisit na buwisit sa pamilya natin kasi ang kumakalat ay imahin ng dyablo. Bakit? Saan kumukuha ng imahin? Sa labas. Kasi hindi natin pinaiiral yung imahin ng Diyos, yung salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Kaya nga sabi ng Biblia, hubugin natin ang ating mga anak. Tayong mga magulang, mga tatay especially, tayo po ang mag-nurture sa ating mga anak. Pagpapalakihin po natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diyan po natin sila palalakihin. So, ang nagiging problema po sa tahanan natin, alam niyo kung ano mga kapatid, it's not about God. Kaya nga mga kapatid, eto ngayon, para gusto ko lamang pong ipasilip po sa inyo, yung naging, because we're talking about broken relationship here, and we're talking about restoring broken relationship. Now, silipin niyo po ang mga bagay nito na nagiging dahilan ng pagkahiwa-hiwalay sa loob ng tahanan. Okay? Now, meron po akong ilang mga katanungan dito mga kapatid na gusto kong ipasilip lamang po sa inyo. No? Tignan niyo mabuti. Ano po ba yung ating problema sa loob ng tahanan? Are you resolving an idea or an emotional problem? Right. Okay? Ano po yung nagiging root? Ano po yung pinagkakaguluhan sa loob ng tahanan? Is it really an idea or just an emotion? Emotional problem. Yeah. You see? Alam niyo po mga kapatid, ang nakakalungkot man, eto po, pag sinabi po nating ideas, kapatid, nakakatulong ito. Yeah. Ideas, That's right. ayan ay nanggagaling. Yan po'y nanggagaling sa salita ng Diyos. Yan po'y mga prinsipyo ng salita ng Diyos. You see, tandaan niyo po ito ngayon. Ang problema sa loob ng tahanan natin, nasasaktan yung ating emotion, pero hindi naririnig yung ideas. Yeah. Amen. You see? Emotion is hurt but ideas is not heard. Yun na ho ang problema. Pagka sa ating tahanan ay palagi na lamang nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng mga pag-aaway, hindi pagkakasundo. Alam niyo kung bakit? Nasasaktan lang yung emotion Naaapektuhan yung emotion. Pero anong nakuha natin? Meron ba tayong ideas? Tandaan niyo kapatid, it is the ideas from anything, no, na nangyari sa loob ng tahanan natin, no? May tinuturo sa atin ng Panginoon diyan para mag-improve ang ating relationship. You see? So, minsan kapatid, pag nag-away na ang mga tao, ang mag-asawa, nakikita ba natin, tinitignan ba natin? Tinitignan nyo ba na nasasaktan lang yung emotion ninyo? Pero ano yung ideas na pwede nyong i-improve at upang tumibay pa ang iyong relasyon? Anong ideas? Minsan may mga ideas tayo mga ganda pero hindi tinatanggap, hindi maipakita, hindi man nailalantad mga kapatid. So, the problem here is this. We are attacking the person and not the problem. When you deal more on the emotions, you will attack the person. Yes. And not the problem. You see? So, if you are getting some ideas, kapatid, mag-i-improve yung relationship. Kaya nga ho ang problema, pagka nagkakaroon na nasasaktan na ang mga emosyon, napapansin niyo po ba? Pagka nagkakasakitan na ng emosyon, nag-aatakehan na ng personal. Yeah. Amen. Personal na ang atakihan. So, nasaan ngayon ang problema? Hindi napapakialaman. Hindi na rin-resolve ang problema. Bakit? Nagkakapersonalan na. Bakit? Emotion kasi ang nasasaktan. But when you talk about ideas,
man, I promise you, wala hong gulo sa loob ng tahanan. Amen. Bakit? Ang ideas po, mga kapatid, ay pataas ng pataas. You see? At walang magkakagusto sa ideas. Right. Pagka meron kang idea na inilatag sa iyong asawa, inilatag para sa kapakanan ng pamilya, I promise you, wala hong hindi magkakagusto. Sa ikauunlad dyan ng tahanan sa ikauunlad ng relasyon. See, kaya isipin nyo, silipin nyo po yung banda na yun. Isilipin nyo, teka muna, baka nga pala emosyon lang ang nasasaktan sa akin. Ha? Baka pala emotion lang ang nangyayari sa akin. Hindi po pala talaga, anong kinalaman? Anong kinalaman ng ng damdamin kong ito na nasasaktan doon sa ikaayos ng mga anak namin? Anong kinalaman ng emosyon na nasasaktan doon sa pagpapalaki ko sa aking anak? Wala. You see, what you need is idea. Sometimes emotions ang umiiral at nangingibabaw sa loob ng tahanan, mga kapatid, kasi masyado tayong selfish. Wala tayong ibang tinitignan kundi ang ating sarili. Yes! Kasi masaya ako ngayon, dapat mapurihin ako ngayon ng aking asawa, dapat mapasaya ako ng aking asawa, dapat hindi, Yes! yung mga simpleng bagay ay binibigyan nyo, pinalalaki nyo ang maliit na bagay. At yung malaking Yes! bagay na dapat matutunan ng napakaraming miyembro ng pamilya, hindi na nakakarating. Kaya sabi ko nga sa inyo, Yes! alright, this is it. Ito na nangyari. You're resolving a conflict brought by emotion and not by ideas. So hindi po ba walang kakwenta-kwenta yun, mga kapatid. You see, ako muna may naniniwala sa emotion. But what we need in our relationship are ideas that will build us. Emotion do not build. Emotion is always an emotion. Right. Amen. Tandaan niyo po yan. At pag nag-dwell ka lagi sa emotion, matanda ka na, tampuhin ka pa rin. Gurang ka na, nagwawala ka pa. Yun. Amen. Yun ang problema dyan. Kaya makakita kayo, mga kapatid, nasa 75 anyos na nag-aaway pa. Ano ang awayan? Selos, kulang sa pansin. Alam niyo kung bakit? Kasi nung bata pa sila, nanatili silang ganoon. You see? So, pag-aralan niyo pong mabuti yan. If you dwell on emotions, you will always blame each other. You see why? Because you're attacking the person and not the problem. Okay? So, anong ginagawa mo ngayon? Magbi-blame na kayo ngayon. So, lalabas na ngayon, muli kayo maglalaro ng blame game. Alright? Blame game. So, you're not fixing the problem. You're not fixing the problem. You see? The fact is, you should, ito ang dapat gawin. You should fix the problem and not the blame. Amen. That's right. Okay? Yan ang pinakang... Kasi, if you keep on blaming each other, you're attacking each other. You see? You're attacking each other. You see? And if you're attacking each other, you will never end in reconciliation. Right. Hindi kayo magtatapos sa reconciliation, kundi kayo'y magtatapos sa separation. Yes! Amen. Bakit? Wala nang katapusan yung pagsisi. Ikaw kasi, ikaw nagsimula. Ikaw naman nagsalita ng ganito. Sa'yo naman ang ala na. Eto na ngayon, you're attacking each other. Yeah. So you're not attacking the problem. Dapat yung problema ho ang hanapan ng solusyon. You see, ang tao, nandiyan na yan eh. Amen. Alright? Now, kaya nga, most of the fight in the home is caused by emotion and not by ideas. Yeah. You see? So kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ni James, James chapter 1, verse number 19, maganda yung sinabi ni James
Wherefore, my beloved, sabi niya, brethren, beloved brethren, let every man be swift to what? To hear. Okay? And what? Slow to speak. And slow to wrath. Amen. Tatlong bagay dito, mga kapatid. Pag na-fix mo yung una, naging maayos ka sa una, magiging maayos ka sa dalawang sunod-sunod. Ano yung nauna? Sabi dyan, be willing to listen before speaking. Amen. Alright? Be willing, be swift. Maging mabilis tayo, maging maayos, maging yung bang maging masigasig tayo sa pakikinig. Okay? Sa pakikinig. And slow to what? To speak. You see, yung iba mabibilis magsalita, mahinang makinig. Yes. Tama naman. Yes. Okay? Pagka nirambol mo ito, tandaan niyo po ito, salita ng Diyos mo ito, huwag niyong rarambulin na parang Yes. huweteng. Yeah. Yes. Huweteng, nagsusugal pa kayo eh. Huwag niyong sugalin ang salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng Biblia, yun ang tuparin po natin. Ano sabi ng Biblia? Maging madali tayo, maging mabilis tayo, agapan natin ang pakikinig. Pakinggan muna natin, mga kapatid. Tignan din po natin yung sinasabi ng mga tao. Tignan din po natin sinasabi ng asawa natin. Pakinggan natin muna. Eh, minsan kasi mga kapatid, nakita niyo po ba ang gulo? Nakikinig ka pa, nagsasalita pa yung asawa mo, hindi ka na nakikinig. Nagsasalita ka na rin. Kaya nakita niyo may away sa bahay, pagka parehas nagsasalita at walang nakikinig. Right. Amen. That's true. Rambulin po natin ito. Ano makukuha mo? Alright. Yung be swift to hear. Ilagay mo po doon sa speak. Baliktarin mo yung dalawa. Be swift to speak and slow to hear. Tanong, ano yung huli? Ano sa palagay nyo? Ano, kayo na magbigay ng conclusion. Will you be slow to wrath or swift to wrath? Sweet to wrath. Swift to wrath. You see? Mabilis kang magalit kung mahina kang makinig at mabilis kang magsalita. You see? Yung bang nagsasalita pa lang yung isa, nagsasalita ka na rin. Kung if it's time for you to listen, you listen and be willing to listen and slow to speak. Amen. You see? I love it. Pag nangyari yan, kapatid, sasabihin ko sa inyo, walang galit sa loob ng tahanan. Yes. See? Yes. Amen. Hindi naman po pwede huyang ganyan. Hindi po pwedeng mangyari na nakafocus tayo. Pagka ang dalawang may relasyon, mga kapatid, pagka ang dalawang mag-asawa, pagka ang mag-asawa ay hindi na po yan nakafocus doon sa reconciliation, kahit sabihin man nila, ay mag-focus tayo sa resolution. Alright. You're resolving a conflict. Alright? Pero, anong goal ninyo? Hindi ba reconciliation? Basta lang ba kayo mag-uusap without reconciliation in your mind? You should always consider reconciliation in your resolution. Right. Okay? Amen. Kaya nga po, mga kapatid, nag-uusap kayo para ma-reconcile. Hindi nag-uusap para para magkahiwalay o para magkagulo. Amen. Nag-uusap para maging maayos. Alright? Kaya ano ho ang dahilan? Ano lamang? Ito, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ilagay niyo po ito sa inyong tahanan. Pag nasa tahanan kayo, alright, anong gagawin ninyo, mga kapatid? Okay. Pag nagsasalita ang isa, Kaliliwang ha. alright, be swift to hear. Nasa problema po. Alert, be intellectual. Okay? Maging intellectual tayo. You see, eto ho yan, mga kapatid. Ito ang reality kasi. Habang nakikinig tayo sa ating asawa, naghahanap tayo ng pagkakamali ng ating asawa. Amen. That's right. Kaya habang binabantayan natin yung pagkakamali, kita mo na, sinabi mo yan. Ngayon, pagka narinig mo yung ganon, abay, anong makikita mo ngayon? Anong nabubuo ngayon sa isip mo? Yung salitang swift dito, kapatid, ito hindi lamang mabilis ang pinag-uusapan, kundi talento, yung Yes. yung talas ng iyong pangunawa.
na yung pangunawa mo ay maayos na magdudulot ng kabutihan patungo sa reconciliation. You see, hindi yung nagsasalita pa lang, naghahanap ka ng pagkakamali at yung pagkakamali, yun ang titirahin mo. You see, hindi ka nagdiduel doon sa paliwanag na tama ng iyong asawa. Yes. Alright? So ano ngayon? Meron bang reconciliation doon? Wala. Walang Yes. wala. Naghahanap ka lang, sige, matapos lang to, matapos lang, tama na ito. So hindi ka naghahanap, gusto mo lang matapos, resolution, pero walang reconciliation. Hindi ho tama yan. Alright? So tandaan niyo po ito mga kapatid. Be willing, sabi ni James, be willing to listen. And when you listen, you better listen. Tandaan niyo ito, ha? Kapag hindi mo nagawa ito, ang unang-unang broken relationship mo ay hindi sa asawa mo. Ang unang-unang broken relationship mo ay sa Diyos. Because you're not submitting to the Word of God. Yes. You see that? So, ang isang relasyon na hindi maayos-ayos ay hindi may apply ang salita ng Diyos. At kung hindi may apply ang salita ng Diyos, may problema tayo sa Diyos. Therefore, ang broken relationship natin ay sa Diyos, unang-una at hindi sa tao. Amen. Alright? So, napakasimple po eh. Sabi ng Diyos, alright, be swift to hear, and slow to speak, and slow to wrath. Amen. Okay? Nagagawa po ba natin yan? Pag meron ba tayong conflict sa loob ng tahanan natin, nagagawa ba natin yan? Hindi. Magaling tayo gumawa ng decision. At ang decision ay bunga pa ng assumption na galing sa emotion. That's true. Matindi mga kapatid. I don't know kung saan pupunta ang pamilya na yan. Amen. Ha? Kaya ano ho ang mangyari? Ang dapat, tignan nyo po ito. Tignan nyo. Silipin nyo po ang mga sinasabi ko po sa inyo ito. Kung nandyan po yan sa inyo, silipin nyo mabuti. Are you really attacking the problem or you're attacking the person? You see? So, alin dyan ang mga inaatake natin? See? Alin dyan ang alin dyan ang ini-emphasize natin sa ating sa conflict ng mag-asawa? Is it the reconciliation or the resolution? Okay? Now, mahalaga na makita po natin kasi pag nakita ng isa, alright, if you are slow, you're swift to listen or to hear, alright, you should be slow to speak. Yeah. And if you're slow to speak, you're slow to wrath. Amen. Naniniwala ba tayo dyan? So walang wrath, walang bitterness, walang puot, walang galit doon sa usapan ninyo. Alam niyo po ba, pag nag-usap ang mag-asawa na merong galit, walang patutunguhan. That's true. Pero pag nag-usap ang mag-asawa na mabait ang bawat isa, nauunawaan ko. Kaya mo pala na gano'n. Yeah. Madaling mo unawaan. Magtatapos po kayo sa reconciliation. That's You see? Kaya nga po, kinakailangan bantayan po natin. Nuulit ko po sa inyo, mahalaga pa ba ang inyong pagsasama? Okay? Mahalaga pa ba? Alright, now listen to me now. Eto ang tanong ko sa inyo. Yung bang sinabi mo sa iyong asawa, eto na, bago ko ipasa to sa mga kasama ko. Alright. Yung kayang nasabi mo sa iyong asawa, sino yung asawa mo? Yan yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Lari mo na. Alright? Yan yung binigay sa iyo ng Diyos. Right. That's true. Alright? Sapagkat siya ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa iyo, submit to your husband. Alright? Right. Amen. Na-explain ko na rin yan. Submission na yan. Yup. Hindi po yan arrogancy, hindi po yan manipulation, kundi magandang submission yan. Yeah. Alright? Tanong, yung bang lahat ng sinasabi mo, accusation mo, charges mo, na hindi kayo magkasundo, na hindi mo maintindihan yung asawa mo, tanong, masasabi mo ba yan sa Diyos na nagbigay sa iyo ng asawa mo? Amen. That's true. Masasabi mo ba yan? Lahat ng sinasabi mo ngayon sa asawa mo, sabihin mo sa Diyos. Tama yan. Sabihin mo sa Diyos. Sumbong mo sa Diyos. Yeah. Magaling tayo magsumbong kay Tulpo, pero hindi tayo marunong magsumbong ka sa Diyos. Yeah. Yun ang mali. Alright? That's true. So,
Listen, ano ang gusto natin? Listen to me now. Kung yung inyong conflict is brought, if your conflict is brought by your emotion, do you understand what you need? This is what you need. You need someone to sympathize you. Right. Amen. Because it is an emotional driven problem. Yes. Yes. Pagka yan ay emotion-driven problem, tandaan mo ang kailangan mo at ang hinahanap mo ay sympathizer. Yung taong magsisympathize sa buhay mo. Aha. At hindi yung taong tutulong sa problema mo. Amen. You know what? Because of this emotion, you are attacking a person. And if you are attacking a person, you need someone to help you attack the person. Yeah. Okay? Amen. Bakit? Para ma-justify na gusto at tama ako sa pag-atake ko sa taong ito. Oh. Alright? Amen. Tandaan nyo, hindi kailanman mananalo ang isa sa inyo na bunga ng emosyon kung hindi nyo kasama ang Diyos. Tama yan. That's right. Walang sino mang nanalo na hindi kasama ang Diyos. Amen. Ang panalo ay nasa Diyos. Amen. Kaya ang anumang conflict na mag-asawa, dapat ang panalo dyan ay Diyos, hindi ang sino man sa inyo. Amen. Alright? Sapagkat ang Diyos ang nagbuo sa inyo. Magwawakas kayo, kapatid. Kung panalo ang Diyos, magwawakas kayo sa pagkabuo ng pamilya at hindi sa pagkawasak ng pamilya. Amen. Pagka kayo'y nagwakas sa pagkawasak ng pamilya, walang nanalo sa inyo sapagkat Yes. hindi nanalo ang Diyos. Yes. Tandaan nyo, kayo ang lugi. Kaya kinakailangan mag-submit o sisaing mabuti, silipin ng mabuti. Ano bang pinag-aawayan namin? Emotion or ideas? Right. Kung Yes. emotion, naghahanap ako ng kakampi. Bakit? Para sabihin at paniwalain at kumbinsihin ko ang sarili ko na ako ay tama. Yup. Amen. Yeah, See? that's good. Yes. Dapat manalo ang Diyos, hindi ikaw. Amen. Right? Kaya, kung pinapangako ko sa iyo, pag Diyos ang nanalo, walang tahanan, walang pamilyang mawawasak. Tandaan niyo po yan. Okay? Alright. Huwag ka na maghanap ng magsisimpatay sa feelings mo. Ha? Ngayon, kung meron mang problema, confess it to God. Yeah. Amen. Ha? Ipahayag mo kung saan ka nagkamali. Ipahayag mo habang nag-uusap kayo, mag-usap kayo ng iyong asawa, parehas kayo magkaroon ng willingness, cooperation, na lahat ng mga bagay na pinag-usapan natin ay bunga lang pala ng emotion natin. Let's go to the ideas that will help our family. And this time, let us cooperate to each other sa mga possible na mga mangyayari at kinakailang mangyari na ang ating pamilya ay madala natin sa mataas na kalagayan ng pamilya. Harmonious relationship. Hindi po doon sa magulong relationship. Okay? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ha? Laging i-emphasize, naka-focus sa reconciliation. Ano man ang mangyari, nasa isip. Meron kayong problema hindi maintindihan, basta tang nasa isip ko, alam ko magkakaunawaan kami nito. Amen. Hindi kami maghihiwalay. Till death do us part. Together forever and forever together. Wow. Amen. Okay? Mga kapatid, yan po ay napakasimple. Tandaan niyo yung tatlo na sinabi ni James 1:19. Na? Swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Kapag okay ka sa number 1, swift to hear, okay ka dun sa pangalawa. Huwag mong irambol yan, hindi wetting yan. Salita ng Diyos yan. Pakinggan mabuti, swift to hear, slow to speak, hindi swift to speak and slow to hear. Pag binaliktad nyo po yan, mga kapatid, rambol talaga yan. Sigurado ko sa inyo, wasak ang tahanan. Amen. Pero pag nanalo ang Diyos, yan nasabi ko ulit sa inyo, Yeah. walang tahanan na mawawasak. Amen. Alright? I hope, mga kapatid, meron po tayong napulot dyan. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon, mga kapatid, ang ating mga kasama rito na makapagbigay din ng kuro-kuro mula sa salita ng Diyos sa lahat po ng ating usapin patungkol po sa restoration ng broken relationship. Okay?
Alright, pakinggan natin si John Hill. Amen. Alright, magandang tanghali po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. para po kasi nag-uusap kayo, solve na po kami. Yeah. Well, anyways, alam niyo minsan mga kapatid, ako'y nag-iisip ng mga bilang pangwakas sa programa, no, na ito po isasara natin para pupunta na naman tayo sa ibang issue. Yeah. No? Gusto ko mag-invite dito yung mga nakaranas na Uy. Wapo yun. winasak na tahanan. Kay rami ng pusong nasugatan. Dumaan sa gera. Yeah. Yung mga ganun ba? So, gusto ko mag-imbita ng mga ganyan dito Mga Gwapo pusong yun, nasugatan maganda at yun. wasak na tahanan. Hoy. Patukso. Para makapagpahayag sila. Kaya Amen. ang sasabihin nila talagang ang panalangin nila ay utukso. Layuan mo ako. Yeah. Alright. Alright, pero alam niyo po, mga kapatid, alam niyo Sir Noel, Sir Lamson, Sir Rudy, maganda po yung sinabi ni Pastor, maganda po yung pinunto kanina ni Pastor Hill, na alam niyo po, talagang ang sumisira talaga sa relationship ay kapag tayo bumalik sa flesh. Yeah, that's right. Because I do believe from the very beginning na banggit po natin dito, we are not established by the flesh. Yeah. Sabi nga ni Pastor kanina, it is God who established the relationship. Yeah. And when God established the relationship, ang foundation po niyan is not the world, Yeah. not the flesh. Hindi niya, from the very beginning, yung standards sa pag-aasawa, isinet niya yan sa kanya salita You see? Kaya naniniwala po ko with the exposition from the Bible itself, ay makikita po natin talaga na kapag pinanguna natin ang emosyon, Yeah. sa ating pagsasama bilang mag-asawa, talagang walang maayos na relasyon. Yeah. Tama yan. If we're going to prioritize our emotion, walang ma-highlight Yeah. walang maayos na relasyon because alam niyo po most of the time yun, narinig na natin, sinabi natin, Pastor. Because dito nga po sa Galatians chapter 6 verse 1, maliwanag dito, if a man be overtaken in a fault. And the reason why we're having a broken relationship, it's because we have been overtaken by a fault. Yeah. And alam niyo po, nakakatuwa po yung binasa ni Pastor kanina sa James, be swift to hear. Yeah. Because alam niyo po yung word na overtaken dito sa chapter 6 verse 1, ang ibig po sabihin nito is to take the lead. Ibig sabihin po, yung fault is to slip away, mga pagkakamali po natin. Ang gusto po kasi ng Diablo, ngayon na, actually, we were already restored once Yeah. Di po ba? Ni-restore na tayo ng Diyos by our salvation. And the point here is, ang gandahan po nito is that, makikita po natin na talagang para masira ng Diablo tayo, gusto niya mapauna ulit yung kasalanan. Yeah. Nilagay na yan sa likod ng Diyos Tama. Kumbaga, kinarga na ng Diyos yan You see? So, ni-restore niya na tayo doon sa pangunguna ng kasalanan sa buhay natin. Pero ngayon gusto niya ibalik. Kaya gusto kaya totoo po Kaya nung inihanap ko po yung meaning ng word na overtaken dito is to take in advance So gusto talagang bumalik sa harap ng kasalanan. Yeah. You see? And the power of sin ay nasa flesh talaga. Yes. Yeah. Kasi kaya nga po sa chapter 5, makikita natin yung works of the flesh dyan Pero sa pagbabasahin din natin sa verse 22, nandiyan din naman yung fruit of the Spirit. So, ibig ko po sabihin, ay alam ng Diyos na magkakaroon lamang tayo ng problema pag nawala tayo sa pundasyon natin, which is yung sinasabi ni Pastor kanina, na yung idea. Idea ng Diyos itong magsasama na ito You see, kaisipan ng Diyos ito Right. So, sa madalit sabi, pag umalis tayo sa kaisipan ng Diyos, dahil pinanguna natin yung flesh natin, ay magkakaproblema talaga tayo. Yeah. And kaya nga, tinan niyo po, ang kasunod po dito, ang pagre-restore is, ye which are spiritual, restore as one in the spirit of meekness. Yeah. And makikita niyo po yung spirit of meekness, it is the fruit of the Spirit. Tama. You see? So, ang makikita niyo po, ang restoration palagi ng Diyos, spiritual. Yeah. Kasi, nagkakaroon lang tayo ng broken kapag tayo ay naging emotional. Sabi nga ni Pastor, and emotion is based on our flesh, not on That's our right. spirit. That's true. You see, ano mang gawin natin, kaya nga ang restoration natin is always spiritual because the Word of God is the tool to restore our spiritual life and the Word of God is filled up by principles that is, always fighting the human emotions. Yeah. You That's see, true.
Kaya ako po naniniwala talaga na yung sinabi ni Pastor kanina, it's very important talaga na we really have to always check ourselves sa ating relationship na That's true. kung ang nangingibabaw ay di yan ng Diyos, kaisipan palagi ng Diyos. Yung sinasabi nga ni Pastor na yung ginagawa mo ba ay Diyos ang nalulugod. Yeah. Pag tayo ba'y gumawa ng desisyon sa ating pamilya, ay naililift ba yung Diyos sa ating ginagawa? Yeah, kasi yun Alam, yata alam niyo minsan, alam mo, ito gusto ko rin sabihin ito. Mamaya sigurong gabi sabihin ko ito sa programa ng preparation kasi mag-join ako sa kanila. Alright? Ito ang problema. Broken person produces broken marriage. That's true. Exactly. Kaya pag hindi ka maingat, nagandahan ka sa babae or nagwapuhan ka sa lalaki, hindi mo pala alam, may broken-hearted pala yun. Yeah. You see? And then, naghahanap lang ng ganito. And then, nag-decide ka na mag-asawa kayo. Hindi, nakapag-asawa ka ng isang broken-hearted. And a broken-hearted person produces broken marriage. That's true. That's right. Pastor. Exactly. Amen. Yeah. That's right. Yan ang matindi. Kasi, how can you fix a broken relationship if you are broke? Yeah. Yes. Amen. That's good. You Yes. see? So, it is God first, no? Kaya sabi ko, kung ayaw mo magpa-fix sa Diyos, may problema ka sa Diyos. Yeah. Eh kung Yes. kung may problema ka sa Diyos, paano mo ma-fix yung problema mo? Amen. Yeah, Yes. Diyos lang ang pwede mag-fix niya. Parang naalala ko po yan, sir, pinag-usapan din po natin yan dito eh. I don't know if Pastor Hill was here during that time. Pero alam ko nandito siya. Pag-usapan po natin before na you've got to restore, sabi ko nga, you've got to restore yourself first sa Diyos. Yeah. Because Yes. alam naman natin na, bawa, tayong asawang lalaki, pag nagka-problema tayo sa relationship natin, hindi tayo unang-unang nagkakaroon ng problema sa partner natin. Yes. Ang unang-unang Yes. ilagay po natin, maganda ilagay natin sa isipan natin, ang unang pinakamatinding problema na nagkaroon tayo ng problema, hindi doon sa asawang babae, sa Diyos. Yeah. Yeah. Kasi sabi nga ni Yes. Pastor kanina, sino Amen. ba nagpahintulot na magsama kayo? Diyos. Oo. Sino nag-originate ng marriage? Diyos. Kapag nasira natin yan, because nagpadala tayo sa emotion, hindi tayo may problema agad sa asawa. Sa Diyos muna. Yeah, Kaya tama. restore Yes. yourself to God, restore your spiritual life to God, para pag ma-restore kayong dalawa, maitataas yung Panginoon kasi you will restore your spiritual, you will not restore your emotions. Yeah. Alam mo, pinakamaganda ilustrasyon dyan, yung nangyari kay Adan sa kay Eva. Nung i-restore ng Panginoon yung kanilang pagsasama to produce the image of God. Yeah? Yung anak. Alright? Anong nangyari sa kanila? Nagtatago sila ngayon. Yeah. You see, paano sila may-fix ng Diyos kung sila'y nagtatago? Tama po. Di ba? So, laging broke talaga sila. Laging meron silang broken relationship. Kaya sabi ko nga, kung meron kang broken relationship sa Diyos, paano ma-restore yung broken relationship mo? Amen. Dapat ma-fix muna yung yung broken relationship mo sa Diyos bago ma-fix yung broken relationship mo sa tao. Amen. Amen. Pero ito talaga, takot na takot ako doon. Doon ako kinakabahan talaga. A broken-hearted person produces broken marriage. Yeah, that's true. Amen. Naalala ko nga, Pastor, nung nagpapaalam pala ako kay Pastor nung mag-aasawa na ako. Kasi dito ako nakapag-asawa eh. Sabi ko kay Pastor, magpapaalam sana ako. Gusto ko na po mag-asawa. Ang sabi sa akin ng ating mahal na Pastor ay ayusin mo muna yung relasyon mo sa Diyos. Yun. That's Sinabi ko always sa the case. iyo. Sinabi ko sa iyo. Opo, Pastor. Yeah. Yun yung unang sinabi niya sa akin na ayusin mo muna, Brad, Wow. ang relasyon mo sa Diyos. Natatandaan mo, no? Hindi niya sinabi na ligawan mo muna yung babae bago Yeah. ka magpaalam sa akin. Ito yan. Ha? Ayusin mo muna yung relasyon mo dun sa babae bago magpaalam sa akin. Napaka-importante yan, sir. Alam mo, sa totoo lang, actually, yan, narinig naman ni Pastor. Alam ko naman, may nanonood rin na yan na mga taga-preparation eh. Lalo Yeah. na sa mga lalaking nasa preparation na lalaki, magiging asawang lalaki rin kayo later on. Totoo yung sinabi mo, sir eh. Kasi pag sa simula pa lang, hindi mo naayos yung relasyon mo sa Diyos. Yung sinasabi ni Pastor eh. Broken ka sa simula. Yung Yeah. relationship mo sa Diyos wala rin. Pag nagsama rin We tayo. cannot Yes. fix any relationship until we first realize that we are broken. Yeah. Amen. Exactly. Great principle po yun. Kasi, yun nga po kaya napaka-importante talaga na manguna talaga ang kaisipan ng Diyos Amen. sa tahanan.
Kasi yan nga, katulad siya, napag-usapan natin before, lagi nga natin sinasabi, yung case namin, Sir Noel, dito kami, nakakapag-asawa. Kayo, Sir, nakakapag-asawa kayo outside the church pa, sa labas pa. Pero, maliwanag. Kaya ako po, natutuwa ako talaga na, alam mo, katulad sa inyo, Sir. Kasi nakakita tayo ng comparison eh. Yeah. Hindi natin sinasabi na perfect talaga. Yeah. Agad tayo Hindi- wala hindi na na tayo nagkakaroon ng hindi tayo problema. nagkakaroon ng problema dito. Actually, Hindi totoo yun. Ang maniniwala doon, nakainom. Totoo yan. Yun lang. Hindi nakakahulugan na dito tayo nagsimula ng ating pamilya ay wala na tayong problema Yeah. na encounter. Yeah. No? Pero ang difference lang natin is somehow we started na meron na tayong kaisipan ng Diyos. Kaisipan ng Diyos. Amen. Yun ang pinagkaiba, di ba? Sir? Pero yung kagandahan naman sa inyo, nakita ko naman, Sir, kagandahan sa inyo, May comparison. matindi yung nakita nyo, kaya matindi yung pagkapit nyo ngayon sa kaisipan ng Diyos, ngayong natuklasan nyo, kasi naranasan nyo yung wala. May dalawa kaming karanasan. Yes, Naranasan namin ang lokohin ng Diablo, paniwalain ng Diablo, at naranasan namin na ipakita ang katotohanan pagdating sa pag-aasawa Yeah, ng yeah. salita ng Diyos. Yeah. Kaya nga, hindi namin pwedeng itanggi na isa sa pinakamalaking pagpapala na ay pinagkatiwala ng Panginoon ay ang bigyan talaga tayo ng asawa. Asawa. Yeah. Sapagkat ang pinaka-foundation o ang pinaka-nag-establish ng marriage ay walang iba kundi ang Diyos. Diyos. Yeah. At dahil ang Diyos ang nag-establish yan, ang pamilya ay ang foundation din ay ang Diyos. Yeah. So yung ating partner na ibinigay ng Diyos sa atin ay galing sa unang pamilya na may nagmamahal at nag-aalagang pamilya, and then minahal din natin at ipinagkatiwala sa atin ng magulang yung kanilang anak na naging asawa natin. Yeah. Therefore, nangangailangan din na pangalagaan natin at i-establish natin kung yung foundation din ng salita pa rin ng Diyos. Yun ang mahalaga na dapat maunawaan ng mga tao, ng lalaki at babae bago sila mag-asawa. Kaya nga ho, yan ang itinalaga ko na topic, no? Sa separation ngayon, sa preparation ngayon. Bumabanata Sa sugar. topic ngayon ng preparation, actually, it's marriage life. Hindi married life, ha? Life in marriage. Okay? Life in marriage ay dapat maunawaan, mga kapatid, ng mga papasok sa marriage. Yeah. Amen. Okay? Now, kasi pag hindi mo naunawaan yan, yung sinasabi natin ngayon, usapin natin ngayon, diyan nagkakaroon ng wala ng respeto sa isa't isa. Yes. Bakit mo re-respetuhin ang isang babae na hindi mo naman alam na yan pala yung tinalaga sa iyo ng Panginoon? Amen. Akala mo naglalaro. Ang alam lang natin, pag may dumating na babae, dumating na lalaki, ang alam lang natin is sex. Sex. Yeah, that's right. true. Because there's, opposite eh. Yeah. Di ba? Yun lang. Pero wala yun. Mhm. Hindi yun. Hindi Kaso, yun ang nagdi-define ng wow daw. buong marriage. Puro ng sanlibutan yan, sir. See? Puro Yeah, ng sanlibutan. sang libutan yan. Hindi yan ang nagdi-define ng buong marriage life. Yeah, That's that's right. true. Kaya you have to understand life in marriage before marriage. Yeah. You see? Kasi pag hindi mo alam, sino ang dapat una, you have to define marriage. Yeah. Okay? Amen. Define marriage. Sino ang nagtalaga niyan? Sino ang nagbuo niyan? Kaninong mind yan? Yeah. That's right. At paano binuo yan ng Diyos? At anong purpose ng Diyos? So once na pumasok ka sa buhay na yan ng pag-aasawa, hindi buhay may asawa, sa buhay ng pag-aasawa, dapat maunawaan mo na you are to fulfill the knowledge of God, the mind of God concerning marriage. Amen. You see, you're not there para magpasarap, para lang mo ma-enjoy mo yung everything, you know. Sweetness. Yan It's po all yung- about the flesh. Yeah. You know, you are there to fulfill Flesh lang talaga. the purpose of God in marriage. Amen. That's So right. you're not there to parang naglalaro ka lang, you know. Yeah. Kaya ang sabi ng iba, it's give and take. Yeah. Kami may mga tinatawag pa diyan ng mga vibration, magka-vibrate kami. Kami ay siya ang sa ganito, ako naman ang sa ganito. Compatible. Compatibility, you know. Now, Amen. hindi po ganun ang marriage, mga kapatid. That's true. The main thing about marriage is you are going to fulfill the mind of God Amen. concerning marriage. That's true. You see, Amen. there is nothing about the flesh na sabihin mong
ito kasi, kaya ko nagustuhan siya kasi Matangos ang maputi, matangos ang ilong. Maniwala ka, mabaho ang kilikili niyan. Sexy. Hindi, tsaka delikado pati ngayon. sabi nga ni Pastor sa Viber eh. O, di ba, hindi lang. Ngayon, dati, pagka titingnan mo kung maganda. Yeah. Ngayon, yung maganda, titingnan mo kung babae. At saka, Dati, humahanga ka sa babaeng maganda. Yeah. Kaya tinitignan mo yan. Pero ngayon, ang tinitig mo na yan, yung maganda ba yan, babae kaya yan. Kasi, pag pumunta ka ng Thailand, delikado yan. Kasi, kaya, kinakailangan makita nating mabuti. Bago pumasok sa pag-aasawa, Amen. isipin nating mabuti. Yeah. Nakakasiguro ka ba? Are you willing to fulfill the purpose of God Man, that's great. in marriage? Man. Okay? Or papasok ka lang. Kaya yung iba, after 5 years, yung nagsawaan na ba? Yeah. Nasawa na sa mukha, lahat wala ng na. bahagi ng katawan, na-losyang na. nakita na. You know, yung tinatawag natin lost yang, ibig Yeah. sabihin, na-lost na yung yang. You know, Yeah. wala na. That's true. Nakuha na lahat yun. Nakita na lahat. Nahut-hut na yung kabaguhan. Yeah. Tapos na, ayun na, sasabihin, hindi na raw sila compatible. Hindi siya compatible. Dahil nakakita na naman ng bago. Hindi, alam nyo itong mga tao, kaya sabi ko nga, yan ang problema ng napakaraming pumapasok sa Amen. pag-aasawa na hindi nila alam kung anong nasa mind ng Diyos, kung bakit sinabi ng Panginoon na babae at lalaki ay magsasama kayo to multiply the image of God. Kasi, nakita nyo mga kapatid, ay kung hindi ang Diyos ang nag-organize nitong marriage nito, baka ngayon ang asawa ngayon ni Rudy ay 4 ang paa. That's true. Amen. Yeah. Ang asawa ni Noel ay may sungay. Yeah. You know? Bagamat yung iba sa inyo, sinasabi nyo, ang asawa ko talaga may sungay, pastor. No, kalokohan mo lang yan. Kalokohan mo lang yan. You see? Pero ang totoo niyan, you have to understand kung ano talaga ang purpose ng Diyos. Yes. It's not about the flesh. You know, it's because lahat ng yan, if it's the flesh, lahat yan ay lilipas. Lilipas yan. Pati mata mo ay Yeah. lilipas yan. That's Yung mata mo na tumingin doon sa magandang babae o magandang lalaki, lilipas din. Lalabo yan. Lalabo yan. Hanggang 53 anyos lang. Ha? Ang Diyan marriage. ka nagkakamali. Pero, baka sa diabetes. Sa diabetic lang. Pag diabetic ka. Pero pag hindi ka naman diabetic, medyo ano yan eh. Pero alam nyo mga kapatid, huwag nyo lang kakalimutan po. Huwag nyo lang kakalimutan. We are fulfilling the purpose of God in marriage. That's right. Okay? At kasi mahalaga po ito. Kaya etong programa po natin ay ako'y design po ito para makatulong sa inyo. No? At there's nothing here na sinasabi po namin na makakasira sa inyo. No? Kaya tayo po'y naway magsama dahilan sa pag-fulfill, nagtulong-tulong. Kaya yung dalawa, imagine, what's the purpose of God? All right, to multiply His image. All right? Dalawang pinagsama, pinag-isa. All right? So very powerful. Sabi ng Biblia, 2 is always better than one. Man. Okay? It's so powerful. Kung dalawang pinagsama, powerful, opposite sex yun. Ibig sabihin ng opposite sex, magkaiba ng power. Magkaiba ng kakayanan. Magkaiba ng skill. Dalawang magkaiba ng skill, pinagsama, ay akalain mo kung gaano ka-powerful sana yan. Pero bakit nagkakahiwalay sa samantalang powerful naman? Di ba? Walang salita ng Diyos. Bakit ang nangyari, mukhang nagkahiwalay, nagpahayag ng kahinaan? Mga kapatid, ang naghihiwalay lamang na mag-asawa, nagpapahayag huya ng kahinaan. See? Na hindi nagamit yung kanilang purpose sa buhay nila. Yes. See? Kapag ka naunawaan ng mabuti ang layunin ng Diyos, I'm telling you, nandyan ho ang tinatawag natin na sabihin nating marriage is heaven and earth. See? Napakaganda po niyan. Kaya nga po ang illustration ng marriage sa Bible, you go to the book of Ephesians. It is Christ in the church. Tignan nyo kung gaano kasaya mga kapatid. Alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng Christ in the church? In the midst of persecution, there is joy. Yeah. Amen. You see? Nakita niyo po ba mga kapatid sa Thessalonians, Philippians, nandyan lahat. May mga persecutions yan. Pero makikita mo, there is joy.
Kaya sinasabi ng Biblia, sabi ni Paul, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Right? So, kaya huwag niyong kakalimutan mga kapatid. At ako po'y naniniwala na ang mga bagay nito ay magbibigay, magdadagdag ng idea po sa pagsasama natin. Huwag nating sikapin, huwag tayong gumawa ng anumang decision na magpapahiwalay sa mag-asawa. That's right. Gumawa kayo at huwag tumigil magplano kung paano magsasama ng matagalan. Hindi pansamantagalan, pangmatagalan. Yeah. Alright? Paano mangyayari yung till death do us part? Together, forever and forever, together. Alright? Alright. Okay? At tayo po ay muling inabot na naman ang oras mga kapatid. At ako'y naniniwala na tayo po'y may natutunan, kami po'y nakatulong po sa inyo. At kung kami man po'y nakakatulong sa inyo mga kapatid, let us know. At kung ano pa man gusto nyo mong malaman, kung may mga katanungan kayo na maaari naming maitulong sa inyo, let us know. Sapagat nandito kami para sa inyo. No? Ako po, ang inyong lingkod ay nalulungkot pagka mayroong pamilyang nagkakagulo at pinauubaya sa dyablo ang solusyon. Kapatid, may Diyos tayo. Yeah. Amen. Listen to me now. Bilang pangwakas, huwag kayong lalapit sa dyablo kung may kaguluhan kayo. Kasi walang alam ang dyablo sa pamilya ninyo. Ang alam lang ng dyablo sa pamilya ninyo ay sirain ang pamilya ninyo. He is out to destroy. Bakit? Hindi naman kasi siya ang nagtayo ng pamilya. Huwag kayong magkukonsulta sa wala namang alam. Yeah, that's Alam niyo mga kapatid, pagka ang sakit nyo, pinadiagnose ninyo sa maling doktor, baka maresitahan kayo ng maling gamot. Alright? So yan ang matindi mga kapatid. Yung pala naalala ko yung sakit ng masakit ang liig, dumarating na rito, hindi makuha-kuha ng doktor. Yung pala may problema lamang sa kanyang pustiso na mali ang pagkalagay. You see? Pagka mali na disalign na yung ngipin nyo, maapektuhan na yung jaw nyo, maapektuhan na yung nerve nyo, i-explain po yun sa impormasyong pangkalusugan. That's right. Konektado kami ditong lahat. yan eh. Oh, konektado kami dito lahat. Yun, nakita yung problema, pinabulot lamang, inayos yung ngipin, nawala na yung sakit sa liig. Oh, bakit? Tama na yung doktor nag-diagnose. Huwag niyong ipapadiagnose ang problema niyo sa pamilya sa dyablo. Sisirain ng dyablo yan. Alright? Diyos ang mag-aayos niyan. Kaya kapag kayo may problema, tandaan nyo, a broken person produces broken marriage. Amen. Right? Huwag niyong kakalimutan po yan. Kaya maging swift to hear, and slow to speak, and slow to wrath. Amen. Alright? And ang solusyon ay hindi ho magtatapos sa separation, Yeah. kundi sa reconciliation. Amen. Right? Okay. Nawa po'y natulungan kayo sa programang ito. As always, Dr. Love. Ang inyo pong pastor. Ano? Alright. Bibigyan natin ng pagkataon ng ating mga kasama po rito na magbigay, na magpaalam po sa inyo. At again, ako po ay personal, nagpapasalamat po sa inyo, mga kapatid, sa lahat sa inyong pagsusubaybay. No? Alright. Nandito po si Brother Lamsel. Mabuti nakahabol si Brother Lamsel. Alam niyo po itong taong ito, lagi po ito kasama namin, lagi may conference po ito. Pagka head ka ng isang importanteng unit sa armed forces, kapatid, na talagang lalong-lalo na ang kanyang pinangangasiwaan ay finance ng army. Mabigat-bigat po yun, mga kapatid. Amen. So talagang laging may conference. Kasi ilang tao ang nasa bills po natin. Napakarami yun. Andun si Tito sino mo? Bikenyo. Mabini, si Ninoy. Si Ninoy, Marami. si Noynoy, si Cory. Lagi nag-aaway-aaway nga yun. Lalong, alam mo, pagdating ng church service, nag-aaway-aaway yun. Yeah. Yung mga personalities na yan sa bills, nag-aaway-aaway yan during offering, mga kapatid. Sabi ng isa, ikaw na. Sabi na, ikaw na, ako na. Magwawakas yung mga kapatid. O sige, ang gulo-gulo. Sabi niya, Manuel ako na. Quezon. Alin yun? Si Mabini, 20 pesos. ba? Kaya kawawa lagi si Mabini. Yeah. Alright. Okay, Brother Lamsil. Yes sir, napaganda po yung napag-usapan natin ngayon at sa mga magulang, sa mag-asawa, sa mga anak na mayroong broken relationship, napaganda po at laking tulong ito sa atin
at wag na natin patagalin pa Yun. sapagkat pinapahirapan lang natin ang ating sarili. Alam mo, may sinabi ako dyan Kung magkakasundo rin lang naman, agahan mo na para makarami pa. O yan, tama. Yeah. Tama yung sabi ni Sister Leslie dito na may comment siya dyan na nangyari sa amin yan. So, Sige, sige, sabihin mo nga. yung emotion lang, bakit patagalin pa? Lambingan na agad pagkatapos. Yun. Kasi Yun mawawala ang yung sinasabi. lambingan Ay, ang sagot ni Ma'am Leslie, Amen, Daddy. Oy, ayan na, may lambigan na. Ayan na, tumawag na ng Daddy. Maganda na. May Parang harvest. gusto nang umuwi ni Lamsel ngayon kaagad. May magandang Ay, harvest. kaso wala man si Leslie dun Nasa trabaho, sir. Kaya, sir, wag na natin patagalin mga tatay, sapagkat tayo yung tatay na sinasaktan natin ang ating sarili pag pinapatagal natin. Hindi nyo ba alam na pag nakikita natin yung asawa natin na stress din tayo. Man. Sapagkat yung may connection sa atin Exactly. At yung go to a peace negotiation table. Yun. punta kayo doon. Tapos get a cup of coffee. Pag-usapan nyo. Then gawin yung Bible ang mamamagitan. Yun. Kumbaga That's siya yung right. kwan natin. Man. Negotiator. Nandun Yeah, yung Bible, so, sir. yung Bible. Oh. Yeah. Then a cup of coffee lang yan. Solve Yeah, na agad yan. tama yan. So That's yun right. lang at maraming salamat at napakaganda po. Kahit kami dito, marami kami natutunan sa ating mahal na pastor. Isang Amen. cup ng coffee at saka isang sachet lang ng shampoo yan. Yun. Ano ba naman? May shampoo na naman. Shampoo dyan. Kasama po natin yun si Brother Andy na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Si Brother Andy. Magandang tanghali, Brother Andy. Si Brother Andy Agdon. Alright? And nakikinig po siya. Medyo alanganing oras ngayon yata dun. Anyways, so thank you na nandiyan po kayo. And salamat sa mga tagapagkinig po natin dito. Lors, thank you. Thank you for listening. And thank you for sharing the link. At sabi, sinishare niya lagi ito sa kanyang mga kamag-anak. At mga kapatid, ako'y naniniwala, sabi ko nga sa inyo, kung kami nakakatulong, let us know. Kung kami nangangailangan pa kayo ng tulong, anumang may tulong namin, let us know. Alright, Brother Noel. Amen. At maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. At alam niyo po mga kapatid, kami po rito ni Sir Lamsel, Sir Rudy, Sir Jao, ay nagsasalita batay sa aming karanasan sa pagpapamilya. Tama. Hindi po ito scripted. At kaya nga po, salamat sa Panginoon na tayo po ay nagtutulong-tulong kasama natin ang ating mahal na pastor upang ayusin natin yung ating pamilya para hindi po tayo humantong doon sa pagkawasak ng pamilya. At Amen. kaming apat po rito, hindi po kami perpektong pamilya. May problema po lagi. Yeah, halata ko Lagi may naman. problema. Kaya ka, salamat na lang sa salita ng Diyos na siyang nag-aayos Amen. ng ating marriage. Maraming salamat. At next week, magsama-sama ulit tayo para magpuri sa Abangan Panginoon. ang pag-sip namin sa panibagong programa. Ano po? At ako'y naniniwala na makakatulong po ito sa inyo. Alright, Brother Rudy. Magandang tanghali pong muli at maraming salamat po sa mga kapatiran, mga masugid naming mga taga-subaybay at sa area po ng Makati West. At isa lamang po na lagi ko pong sinasabi sa aking sarili at sa bawat pamilya na walang perpektong pagsasama o family o walang perpektong marriage. Pero kung meron mang problema, hanapin lagi ang solusyon. At Yeah. kung meron tayong mga difference, meron mga unpleasant situation, hanapin natin yung reconciliation. So, yun lamang po at maraming salamat po. Tandaan niyo yan. Katulad sabi nga ni Brother Ivan Mongoso, thank you po, fathers. Great blessing po, lalo na sa amin na bago pa lang po sa buhay may asawa. Yun. At alam niyo, tuwa ako rito kay Brother Ivan. Bago mag-asawa ito, talagang bunga na ito ng mga lessons natin sa pag-aasawa. Yeah. At hanggang ngayon, nagsusubaybay pa rin po siya, mga kapatid. At ako'y naniniwala na kayo po'y patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Alright, Janil. Alright, ay bago po, alam niyo, natutuwa po kami palagi dito kay Ma'am Hannah, sir. Hannah Rose Palmes. Sabi niya po dito, Dr. Lelaine P. Capco is, binasa siya, is watching it. Sabi po niya, is blessed
sa programa po na ito. Sabi nga daw po Amen. sana magising ang parents ko sa biblical terms. Wow. Wow. Amen. Wow. Amen. Thank Kaya- you po. Thank you. Yeah. And Apoy, nagpapasalamat palagi rin po sa mga nanonood ng mga fathers. And again, wag lang po na katulad po na sinabi ni Sir Lamsel kanina, actually, maaaring di po natin nakikita to originally. Tandaan po natin, the creation of our wife ay we're going to go back doon po sa Genesis account. Yan po ay kinuha sa atin ng Panginoon. Kumbaga, yan ang nagsasabi that we are one flesh. Kaya nga sabi ni Sir Lamsel kanina, pagka ang asawa na nai-stress ka rin, pagka nakita mo na asawa, may nag-comment nga dito kanina, sir, sana all lahat ng asawang lalaki ay nai-stress pagka ang asawang babae ay nai-stress. Sana all na, puro sana all eh. Yeah, pero yun nga po, yun nga sinasabi ko, sir, maring di po natin ito nakikita, mga asawang lalaki, that when they're hurting, when we try to hurt them, we're hurting ourselves. At ang sino mang sinasaktan ang kanyang sarili ay may problema sa pag-iisip. At pag sinaktan mo, wala kang harvest. Akala ko wala kang mic. Anyways, again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon that we always have this program. And please continue to tune in sa mga programa pa po natin. And again, shout out to all fathers. Salamat, Sir Ronald. Ito rin po, sir, ay 5 hours behind po sa atin to. Hindi po ito nagmi-miss ng program Ano dyan si natin. Ronald? Opo, palagi po. Alright. Palagi. Thank you for watching, Brother Ronald. No? Yeah. At Opo. marami tayong nagwa-watch dito, mga kapatid. Marami rin po tayong pastors ngayon, sir, na nakakapanood po dito. Dito sila Pastor Baya, Pastor Rick. Yan, sila po yung mga nakita ko po ngayon Alright. dito. Yeah, good. That's good. Tandaan niyo po yan, ha? Broken person produces broken marriage. Mag-ingat. At saka, hurt people Yeah. hurts people. Yeah. Yeah. Man, hurts people. Yeah. Good. Amen. Kaya yan mga dapat bantayan ng mga tao at ingatan ng mga kabataan ngayon. Nakala niyo sugod kayo ng sugod, hindi nyo alam eh. Ang natatagpuan nyo pala, broken-hearted. Yan. Meron po nag-comment dito, Amen po para sa tatay ko. Anak po ni Alex Robles. Amen. That's great. Okay. Alright. At tuloy-tuloy lang po. At ingat lagi. Okay? Alright. Kami po ay patuloy na magpapaalam sapagkat, alam nyo, patuloy nag-a-adjust kami. Pero malaki na ho ang nai-adjust po namin eh. Malaki na ang binabayaran namin sa overtime, mga kapatid. Kaya dapat kayo mga nabibless. Mag-contribute kayo sa mga bayarin namin po rito. Alright. Pero alam nyo, yung makatulong lang po kami, tabla-tabla na talaga. Sa totoo lang, higit pa ang tatanggapin po natin. But, if you want to be a blessing, be a blessing. And we want to be a blessing to you also. Okay? Alright. At kami po ay magpapaalam na. At maraming salamat sa may mga birthday celebrants ngayon. Mga kapatid, sigurado ko meron, hindi lang natin alam. Hindi lang natin kilala kung sino. Hindi lang nagpaparamdam. Hindi lang nagpaparamdam kasi ayaw nilang magdala. Ay? Alright. And again, mga kapatid, magpapaalam na po kami and enjoy the rest of the day. At bago po natin wakasan, nandito po ang palagi po natin. Bagamat medyo kumakalma na eh. Ang alam ko, babalik na tayo sa 30% eh. Yeah. Allowed na po ang Allowed na. religious gathering. Oo, pero vaccinated. 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 Yung rin po, binuksan na daw po yung Marami tuwan-tuwa sa Kasi binuksan na yung mga sinihan. Oh, mga open na Papayagan doors. na yata po lang ay ATP yung mga sinihan eh. Bubuksan na yung sinihan, mga kapatid. Pero punong-puno yan. Tandaan ninyo. Huwag kayong mag-enjoy sa mga sinihan na yan. Pinakamaganda mapuno, simbahan. Amen! That's great. Yan ang pinakamaganda. Okay? Alright. Pagbibigay pugay sa atin po mga frontliners. Narito po ang awitin para po sa inyo. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims
who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes. Muli po nagpapaalam po kami sa inyo at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo muli, mga kapatid. Huwag niyo kakalimutan ang ating service this coming Sunday. Let's bring more first-time visitors and follow up make a follow-up sa mga ating po mga naging bisita. Second-timers, let's bring more second-timers and let's get them baptized this coming Sunday. All right, let's enjoy the let's have a great service this coming Sunday and enjoy the rest of the day. God bless you all, and God knows that I love you all. See God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real